Magandang araw. Panibagong teaser mula kay Cuadro Alas nagpainit sa boxing fans. Muling naging maingay ang mundo ng Philippine at international boxing matapos mag-post ang dating multi-division world champion na si Janrel Cuadro Alas Casimero sa kanyang official na Facebook account. Sa kanyang pinakabagong post, ibinahagi ni Casimero ang isang larawan kung saan makikitang magkaharap sila ng kampiyon na si Naoya the Monster Inoue kasama ang prestiyosong WBO World Super Bantamweight belt. Bagamat wala pang opisyal na anunsyo mula sa magkabilang kampo, itinuturing ng marami na ito ay isang teaser na kasalukuyan ng gumugulong ang negosasyon para sa kanilang tambalan na inaasahang magaganap ngayong Disyembre 2026 sa Japan. Hindi lang ito basta-basta usap-usapan, may malaking batayan sa ranggo at sitwasyon ng division kung bakit napakalakas ng posibilidad ng labang ito. Si Casimero ay kasalukuyang nakatala bilang number 4 sa WBO Super Bantamweight ranking. Sa kasalukuyan, si Casimero lamang ang tanging available sa top 5 contenders ng WBO para makalaban ni Inoue. Nabalitang hindi na matutuloy ang inaabangang laban ni Inoue laban kay Jesse Bam Rodriguez matapos itakda ang susunod na laban ni Rodriguez ngayong Oktubre 2026. Dahil dito, no choice na ang Japanese superstar kundi harapin si Cuadro Alas. Hindi rin basta magpopost si Casimero kung walang patagong negosasyong nagaganap. Ayon sa promoter na Casimero na si Koki Kameda, formal na niyang inilalapit ang mega fight na ito sa makapangyarihang Saudi boxing figure na si His Excellency Turki Al-Sheikh. Matagal nang nakikita ang interes ni Al-Sheikh sa tambalang Casimero at Inoue. Palagi nitong ibinabahagi ang tungkol sa dalawang boxer sa sikat na Daring Magazine na kanyang pagmamayari. Malinaw kay Al-Sheikh ang matinding demand ng mga tagahanga dahil umaabot sa libo-libong engagement at reaksyon ang natatanggap sa tuwing napapag-usapan si Casimero. Naniniwala ang marami na kapag ang kampo ni Turki Al-Sheikh ang naglatag ng opisyal na offer para sa laban, hindi na ito maiilagan o matatanggihan pa ni Inoue. Bumuhos naman ang suporta at positibong reaksyon mula sa mga Pilipinong tagahanga sa comment section ng post ni Casimero. Lutang na lutang ang tiwala ng mga Pinoy na si Cuadro Alas ang may kakayahang sumira sa malinis na record ng The Monster. Marami ring nagpayag na nakaanda silang tumaya at pumusta para kay Casimero kapag formal nang inanunsyo ang makasaysayang tapatang ito. Magandang araw, Daring Magazine at Turki Al-Sheikh. Uulit-ulitin si Janrel Casimero. Sapat na ba ang engagement para sa mega fight versus Naoya Inoue? Muli na namang kumuha ng napakalaking atensyon sa mundo ng boxing ang post ng Daring Magazine na pagmamayari na ngayon ng kilalang Saudi boxing promoter na si Turki Al-Sheikh. Sa kanilang kamakailang post, isinare ng Daring ang throwback na larawan na mismong si Janrel Casimero ang nag-upload. Makikita sa larawan si Casimero kasama ang kampyong si Shakur Stevenson matapos ang kanilang matinding sparring session noon na nilagyan ng Pinoy fighter ng simpleng caption na "Back in the day, me and Shakur Stevenson." Mula nang maitala ni Casimero ang isang napaka-impresibong panalo laban sa Mexican warrior na si Luis Neri, tila hindi na nakawala ang atensyon ni Turki Al-Sheikh sa Pinoy sensation. Sunod-sunod at tila hindi na ipinapahinga ng media outlet nito ang pagpopos ukol sa Pinoy champ. Ayon sa mga eksperto at taga-subaybay ng palakasan, tila itines na ni Al-Sheikh ang market value at tunay na hatak ni Casimero sa publiko. Ito ang magiging batayan kung maglalabas ba siya ng napakalaking pondo at puhunan upang paglabanin na ang dalawa na pinakamahusay na boksingero sa lower weight division na sina Janrel Casimero at Naoya Inoue. At hindi naman nabigo ang promoter sa resulta. Kitang-kita ang kakaibang lakas ng hatak ni Casimero sa mga tagahanga. Bawat post sa kanya ng Daring ay kumakalap ng napakataas na komento at shares. Lalo at masigit pa kumpara sa ibang sikat na boksingero tulad ni Naoya Inoue o Bam Rodriguez. Sa comment section, isang laban lang ang hinihingi ng mga tao, Janrel Casimero versus Naoya Inoue. Ayon sa maraming veteran analysts at boxing experts, bagamat patuloy na itinutulak ang pangalan ni Jesse Bam Rodriguez, naniniwala silang lalamunin lamang ng bilis at pambihirang knockout power ni
Naoya Inoue ang mas maliit na si Rodriguez. Ganon din kay Casimero. Tingin nila na pagkain lang din ni Casimero itong si Rodriguez. Kaya dapat ay si Casimero at Inoue ang magharap dahil inaasahang magiging lubhang dikit, peligroso at tapatan ng pantay na tsansa na siguradong makakahatak ng milyong-milyong manonood sa buong mundo ang labanan ni Casimero at Inoue. Dagdag pa sa init ng usapin, muling naitampok ang naging payag ni Shakur Stevenson ukol sa naudlot na laban ni Inoue at Casimero noong taong 2021. Ayon kay Stevenson, ang pangunahing dahilan kung bakit hindi natuloy ang laban at hindi man lang lumipad si Inoue patungong Estados Unidos noon ay dahil sa takot ito kay Casimero. Sa pananaw ng Amerikanong kampiyon, alam ni Inoue sa kanyang sarili na malaki ang posibilidad na matalo lamang siya ni Casimero sa mga panahong yun, kaya mas pinili nitong umiwas. Sa patuloy na pag-ingay ng pangalan ni Casimero sa tulong ng The Ring Magazine at sa bukas na interes ng mga promoter tulad ni Turki Al-Sheikh, mas lalong nagiging malapit sa katotohanan ang pangarap ng mga fans na makitang magtuos sa wakas sina Casimero at Inoue sa loob ng lona. Mawawalan na nga ba ng dahilan si Inoue para iwasan pa si Casimero ngayong ang mismong publiko at ang malalaking pera sa Saudi Arabia ang humihingi na ng laban? Magandang araw, pag-usapan natin, Turki Al-Sheikh, niluluto na ba ang mega fight ni Casimero at Inoue, ang pinakamalaking laban sa lower weight division? Mukhang inihahanda na ni His Excellency Turki Al-Sheikh ang mundo ng boxing para sa isa sa pinakaabangang tapatan sa kasaysayan ng lower weight division, Janrel Cuadralas Casimero versus Naoya the Monster Inoue. Napapansin ng mga taga-subaybay ng boxing na nagiging madalas ang mga post ng The Ring Magazine na pagmamayari na ngayon ni Al-Sheikh patungkol kina Casimero at Inoue. Lalo pang umaayon ang pagkakataon para sa Filipino champion matapos maiulat na hindi na matutuloy ang pinaplanong mega hit sa pagitan ni Inoue at Bam Rodriguez sa Pebrero 2027. Kasunod ng pagkakaroon ni Rodriguez ng nakatakdang laban sa huling bahagi ng taon. Si Casimero ang nangungunang pambato sa mga natitirang contender sa Super Bantamweight Division. Si Casimero ang may pinakamalakas na hatak sa publiko. Sa katunayan, kapansin-pansin, mas matataas ang engagement at reaksyon sa mga social media posts ng The Ring Magazine tuwing tampok si Casimero kumpara sa ibang boksingero, kabilang na si Inoue. Bukod sa popularidad, may solidong resibo si Casimero sa loob ng ring. Ang kanyang dominasyon kay Luis Nery. Si Luis Nery ang kauna-unang boksingero na nakapagpabagsak kay Inoue. Subalit na makatapat ni Casimero si Nery, itinuring ito ang isang masterclass na pagwasak. Mas mabilis at brutal na tapos ni Casimero kay Nery kaysa kay Inoue. Tinapos ni Casimero si Nery sa round 4 pa lamang habang pinabagsak ito ng 6 na beses. Mas mabilis ito kumpara sa round 6 stoppage ni Inoue kung saan 2 beses lamang niya na ipabagsak si Nery. Dahil dito muling ipinaalala ni Casimero ang kanyang kataga. Kung talagang ayaw akong labanan ni Japanese Turtle, okay lang. Dahil sa pagtalo ko kay Nery ng ganong kabrutal, parang tinalo ko na rin si Inoue. Ang interes ni Turki Al-Sheikh at ang what if, hindi rin may tatago ang matinding interes ni Turki Al-Sheikh sa matchup na ito. Kamakailan ay nagpost pa ito ng tanong sa publiko, ano kaya ang naging resulta kung natuloy ang naudlot na laban ni Casimero at Inoue noong Abril 25, 2020 sa Las Vegas. Ang pagiging curious ni Al-Sheikh ay malinaw na indikasyon na nakikita niyang napaka kompetitibo at kapanapanabik ng tapatang ito. Di tulad ng ibang nakalaban at natitirang mga contender sa Super Bantamweight na tila kulang sa ingay at predictable ang resulta. Ang pagharap ni Inoue at ng angas ng Pinas lamang ang nagbibigay ng totoong banta at excitement sa mga tagahanga. May mga lumabas din na ulat na hangang-hanga sa Al-Sheikh sa estilo at personalidad ni Casimero, maging ang sikat na one-hand push-up ni Cuadralas matapos niyang inakaut si Duke Maika ay napansin at pinuri ng Saudi official dahil sa ipinakitang lakas at stamina nito kahit katatapos lang ng laban. May naamoy ba kayo? Sa kasalukuyan nasa Japan si Casimero
upang makipagpulong sa kanyang promoter na si Koki Kameda para ayusin ang kanyang mga susunod na akbang at kumuha ng mga matitinding sparring partners. Matapos ang magkasunod na tampok sa kanila ni Inoue sa The Ring Magazine, nag-iwan ng palaisa pang komento si Casimero. Wala ba kayong naaamoy? Isang pahiwatig na posibleng gumagalaw na ang mga negosasyon sa likod ng entablado. Kapag ang nag-alok ng milyong-milyong dolyar ay ang kampo ni Turki Al-Sheikh sa Saudi Arabia, halos imposibleng tumanggi pa ang kampo ni Naoya Inoue. Handa na ba ang mundo para sa Casimero versus Inoue? Isang bagay ang sigurado, ito ang labang hindi palalampasin ng buong mundo ng boxing. Magandang araw. Pag-uusapan natin, Bam Rodriguez umatras kontra Naoya Inoue at Turki Al-Sheikh. Si General Casimero ipinalit para labanan ang Monster. Maingay at pumapatok muli ang pangalan ng dating 3 division na kampiyon na si General Cuadralas Casimero sa mundo ng boxing. Matapos mag-re-upload ang sikat at prestiyosong The Ring Magazine na mga nakalipas niyang highlights, inilabas ng nasabing publication ang video ng dominasyong ipinakita ni Casimero laban kay Duke Maika, kung saan pinatumba niya ito sa pamamagitan ng 3rd round TKO upang magtagumpay na idepensa ang kanyang WBO Bantamweight World Title noong panahon ng pandemya. Ipinaalala rin sa nasabing post na si Naoya The Monster Inoue sana ang original niyang makakatapat noon. Ngunit dahil sa pagka-stranded ng Japanese fighter, dulot ng mga travel restriction, kaya kay Duke Maika na ibuhos ng Pinoy pugilis ang kanyang bagsik. Samantala, General Casimero dinomina ang social media, hindi lang sa loob ng ring na nalasa si Casimero, kundi maging sa mga reaksyon ng mga tagahanga. Dinagsa ng libo-libong suporta ang post ng The Ring Magazine na pumalo agad sa mahigit na 5,500 na likes, 543 comments at 235 shares sa loob lamang ng isang oras. Di hamak na mas mataas ito kumpara sa engagement ng mga pinopost nilang heavyweight fighters at iba pang sikat na international na boksingero. Sa katunayan, nang mag-post ang The Ring Magazine tungkol sa pagbabalik training ni Inoue, hindi man lang ito umabot sa 1,000 likes sa parehong durasyon. Naging usap-usapan din muli ang iconic na one-hand push-up celebration ni Casimero matapos patumbayin si Maika. Nag-iwan ito ng malaking tanong sa mga fans. Ano kaya ang magiging selebrasyon ng Pinoy pag uwi niya ng panalo, sakaling matuloy at magwagi siya laban kay Inoue? Samantala, ang mismong si Casimero ay nag-iwan ng pahiwatig na sa nasabing pagbida sa kanya ng magazine sa pamamagitan ng kanyang signature na hirit. Wala daw ba kayong naaamoy? Ang payag na ito ay lalong nagpainit sa mga espekulasyon na may malaking negosasyon ng nagaganap. Sinasabing ang sunod-sunod na tampok kay Casimero sa mga sikat na media outlet ay isang uri ng market test mula sa kampo ni Turki Al-Sheikh upang sukatin ang tunay na hatak at interes ng publiko bago ilatag ang $1,000,000 na pondo para sa mega fight sa Saudi Arabia ni na General Casimero at Naoya Inoue. Samantala, umatras si Bam Rodriguez, daan para kay Casimero lumuwag. Lalo pang tumaas ang tsansa na matuloy ang Casimero versus Inoue matchup dahil sa mga pinakabagong kaganapan sa division. Ayon sa mga huling ulat, tila hindi na matutuloy ang pinaplanong sabong sa pagitan ni na Inoue at Jesse Bam Rodriguez para sa Pebrero dahil nakatakdang lumaban si Rodriguez sa uling bahagi ng taon, Oktubre o Nobyembre, dahil nabakante ang slot para sa sunod na mga katapat ng Hapon. At napatunayan na ng kampo ni Al-Sheikh ang napakalakas na suporta at ingay ng kanyang likhain ni Casimero sa mga fans. Wala nang iba pang mas maganda at mas kapanapanabik na itapat kay Inoue kundi ang Pinoy Cuadralas. Nakahanda na umano si Turki Al-Sheikh na pondahan ang napaka-aktibo at explosive na bakbakang ito na matagal nang inaasam ng buong mundo ng boxing. Magandang araw. Mainit na naman ang usap-usapan ngayon sa boxing world dahil ang sunod-sunod na post ng sikat na Ring Magazine ng video ni General Casimero. Ito ngang bago ngayon ay ang video ni General Casimero kung saan pinaluhod at dinurog niya si Duke Maika. Talagang sunod-sunod ang pag-post ni Turki Al-Sheikh patungkol kay Casimero.
buhat nung tinalo at dinomina nito si Luis Neri. Malinaw na senyales ito na talagang humanga ang Saudi Boxing Big Boss sa angas ng Pinas. At nakikita niya na si Casimero lang ang natatanging boksingero na makakapagbigay ng totoong bakbakan at magandang laban kay Naoya the Monster Inoue. Alam naman natin lahat pagdating sa boxing ngayon kung anong gustuin ng Saudi Arabia, nagkakatotoo. Nagawa ni Turki Al-Sheikh na paglapati ng mga heavyweight champions na akala natin hindi na maglalaban dahil sa politika ng mga promoters. At ngayon ang super bantamweight division naman ang target niyang bulabugin. Alam ni Turki na kapag Inoue versus Casimero ang inilatag niya sa ilalim ng Riyadh season ay dudumugin nito ng mga boxing fans sa buong mundo. Ito ang pinakamaingay na laban na matagal nang hinahangad ng publiko sa lower class division. At si Turki Al-Sheikh lang ang may hawak ng susi at milyong-milyong dolyar para mapilitan ang kampo ng Hapon na tanggapin ang hamon. At mas lalong nagiging solido ang banta ni Cuadro Alas dahil mainit na naman ang kanyang pangalan sa mga world ratings matapos ang kanyang naging panalo sa laban nitong Hunyo 2026. Opisyal nang pumasok at umakyat muli si Janriel Casimero sa mga world ratings ng mga pangunahing boxing federation sa magkaibang division. Sa dibisyong super bantamweight o 122 pounds, solidong nakaupo si Casimero bilang rank number 1 sa IBO, rank number 4 sa WBO, at matapos ang napakahabang panahon, muli siyang nakabalik at nakapasok sa top 10 dahil nasa rank number 10 na siya ngayon sa IBF. Hindi lang yan, dahil maging sa mas mataas na timbang ay nakapila na rin siya bilang rank number 11 sa WBC Featherweight Division. Dahil sa apat na naglalaki ang ranking na ito, unti-unti nang napapalapit si Casimero para maging isang opisyal na mandatory challenger sa mga kasalukuyang world champions. Matapos i-post ng Ring Magazine ang bagsik ni Casimero, ay sununod din agad ang post patungkol naman kay Naoya Inoue tungkol sa pagbabalik ni Naoya Inoue sa gym at puspusan na naman ang pagte-training ni Inoue pagkatapos ng kanyang naging laban kay Junto Nakatani. Mukhang sinasadya ng Ring Magazine na pag-aari ni Turki Al-Sheikh na pagsabayin ang ingay ng dalawang boksingerong ito para lalong uminit ang tensyon. Nasabi na dati ni Turki Al-Sheikh na ito ang paraan niya para matesting kung malakas ang demand ng Inoue versus Casimero sa mga fans at kung matutuloy ang bakbakan ni Inoue at Casimero sa Riyadh, Saudi Arabia sa mga susunod na buwan. Ito na ang itinuturing na fight of the century para sa atin. Magandang araw, magandang balita, Inoue lalaban na kay Casimero, Alas number 1 contender na, at Carl Ames Martin hindi na pang basketball court o pang piyesta dahil lalaban na siya sa Saudi. Mukha talagang malapit na ang pinakahihintay nating bakbakan, ang tinaguriang mega fight sa pagitan ni na Janriel Cuadro Alas Casimero at ng unified champion na si Naoya the Monster Inoue. At sa pagkakataong ito, mukhang tuluyan nang nasulok ang Hapon at wala nang magagawa kundi harapin ang ating pambato. Dahil sa napaka-impresibong panalo ni Casimero kamakailan, niyanig nito ang ratings sa buong mundo. Isipin nyo mga boss, 3 federasyon na ang may hawak sa pangalan ni Casimero sa pinakatuktok ng rankings ng Super Bantamweight Division. Kasalukuyan siyang rank number 10 sa IBF, rank number 4 sa WBO, at ang malupit ay opisyal na siyang inuluklok bilang rank number 1 at number 1 contender ng IBO sa Super Bantamweight Division. Kung hindi pa rin siya pipiliin ni Inoue para sa susunod nitong depensa, talagang nakakaya na sa buong mundo. Malinaw na patunay na takot lang siyang harapin si Cuadro Alas. Kaya naman sa ayaw at sa gusto ng kampo ni Inoue, mapipilitan na silang lumaban. At ito pang matindi mga boss, napatunayan na rin mismo ng big time promoter na si Turki Al-Sheikh na napakalaki at napakatindi ng demand ng mga fans kapag si Casimero ang itinapat kay Inoue. Dito talaga ang dagsaan ng pera at bakbakan. Sa totoo lang, wala nang kapanapanabik o exciting na kalaban si Inoue sa kanyang division ngayon. Marami ang nagsasabi na wala nang makakapagbigay sa kanya ng tunay na hamon. Kahit pa ang pinag-uusapang si Jesse Bam Rodriguez, marami ang kumbinsido na masyado itong maliit at hindi kakayanin ang bilis at lakas ni The Monster. Ang nakikitang solusyon para sa isang tunay na giyera ay walang iba kundi ang ating IBO number 1 contender na si Cuadro Alas. Bagamat may hirit na medyo may edad na si Casimero sa kanyang edad na 37,
Alam ng mga tunay na boxing fans na nakitaan si Inoue na mga kahinaan sa mga huli niyang laban kay Luis Neri at Ramon Cardenas, kung saan bumagsak siya sa mga ito, mga kahinaang kayang-kayang pasabugin ni Casimero.